Binigyang din naman ni Camarines Sur 3rd Representative Leni Robredo na ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng bukas na isipan. Sinabi ito ni Robredo sa kanyang pangunguna sa seremonya ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. May ulat ang aming kasama ang si Ria Fernandez mula sa Cavite Live. Princess, naging maayos naman ang seremonya dito sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Kaugnay nga ng ika-117 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. At ang nanguna nga rito, ang dangal ay walang iba kung hindi si Camarines Sur 3rd District Representative Leni Robredo na nagbigay ng kanyang maikli ngunit makabuluhang talumpati sa harap ng tinatayang 3,000 tao. Ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan ang daan tungo sa tunay na kalayaan para kay Camarines Sur 3rd District Representative Leni Robredo. Ito ang naging laman ng kanyang maikling ngunit makabuluhang talumpati na kanyang binasa mula sa balkonahe ng kalayaan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite matapos manguna sa pagtataas ng bandila at sa pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo na mga bahagi ng selebrasyon sa ika-117 araw ng Pilipinas. Ayon sa mambabatas, upang ganap na maging malaya tayo, kailangan nating buksan ang ating isipan at iwaksi ang alinlangan. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati. Naniniwala ako sa kasabihan na kapag hahari ang isang isa sa bayan ng mga bulan, kaya naniniwala din ako na nakapaghahari ang pagbibinibinihan sa bayan, walang niisa man ang nais lumaya sa isipan nakakulong sa paniniwalang ikon sa mga kasalukuyang mga hamon at mga solusyon. Sinang-ayunan naman ng isa sa mga apo sa tuhod ni Aguinaldo na si Department of Transportation and Communications Secretary June Abaya ang pahayag ni Robredo. Nagbigay rin ng kalihim ng ilang maliliit na bagay na pwedeng gawin nating mga Pilipino upang mapanatili ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno mahigit isang siglo na ang nakalilipas. At ilan nga rito ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili at pagsunod sa batas. Samantala, Princess, humabol po sa espesyal na okasyon si dating Pangulong Fidel Ramos. Sa panayam ng media sa kanya, ipinaabot ng dating punong ehekutibo ang kanyang paalala sa publiko na sundin ang batas ukol sa paggalang sa wataw. Tila nalilimutan na raw kasi ng taong bayan ang nakasaad sa batas kaugnay ng ika-100 taon ng Araw ng Kalayaan, ang Republic Act 8491. Dito malinaw na inaatasan ng taong bayan na magsabit ng bandila sa mga tanggapan, business establishments, paaralan at mga tahanan sa panahon ng Flag Days mula Mayo 28 hanggang Hunyo 12. Narito naman ang naging pahayag ng dating Pangulong Fidel Ramos. The feeling of reverence and contribution of national day must be the same, if not enhance love and careers, especially for the benefit of the young Filipinos. Inyo pong napakinggan ang pahayagan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Princess, tapos na nga ang seremonya pero marami pa ring aktibidad ngayong araw dito sa Emilio Aguinaldo Shrine. At sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang trade at job fair dito sa Aguinaldo Grounds at meron din pong ongoing na seminar ukol sa revolusyon at masonry sa loob po ng Aguinaldo Shrine Audio Visual Room. Mamaya pong simula mamayang 5:30 ng hapon ay meron din pong serye ng mga pagtatanghal at meron din pong libreng video mapping sa gabi hatid ng Department of Tourism. Yan po ay mangyayari 7:30 ng gabi, at 9:30. At yan po ang ating mga nakalap na balita mula rito sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ako po si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ria.